Magandang umaga po sa ating lahat mga kabayan. Ilang beses na po natin ito pinuntahan mga kabayan, pero laging wala po siya, no? At madalas din tayo nasa Pampanga, yung area natin mga kabayan, dahil super busy natin doon. Bibihira lang kami dito sa Pangasinan. Pero kagabi po mga kabayan, no, naka 10 times na time pabalik-balik dito, pero kagabi ay nadaanan po namin, galing kami sa bundok, no? Nagbakasakali kami kagabi na dumaan kay Kuya Oming or Kuya Doming po mga kabayan. So nandyan siya at sinabihan po namin kagabi na wag umalis dahil kami ay pupunta dito, dahil matagal na rin po namin siyang hindi nakita at napuntahan, no? Nasilip dahil nga po wala siya. So mamaya po mga kabayan, kahit limited yung kanyang pagsasalita, mamaya maitanong natin kung saan ba siya galing, bakit hindi natin makita-kita, or talagang hindi lang magatagpo yung oras namin dahil nasa malayong area na kami. So ayan, nandito po tayong muli sa bahay ni Kuya Oming. So ayan po mga kabayan, wala na tayong nakikita na mga pananim, mga gulay. Dati nataniman natin at punong-puno ito ng mga gulay mga kabayan. Nakit pa paano napakinabangan ni Kuya Oming yung mga bunga, dahil siya lang mag-isa mga kabayan. May mga talong, no, alubati, kangkong at iba pa mga kabayan. Ngayon wala nating makikita mga kabayan dahil syempre tag-init na at hindi na nasikaso rin ni Kuya Oming dahil siya ay naging busy-busyhan din, no? At nagtatrabaho din mga kabayan. Like for example, pag merong mga kakilala, nagpapadamo sa kanya, nagpapalinis sa kanya, and etc. mga kabayan. Kaya si Kuya Oming ay naging busy at sa wakas natagpuan din namin kagabi. Nagbakasakali lang kami huminto dito. Tingnan natin, katukin natin kung nandiyan ba si Kuya Oming. Nandito nga po mga kabayan. Kaya binalikan namin ngayong umaga. Kuya Oming! I miss siya. Wow, sa wakas nagkita rin tayo sa tagal ng panahon, Kuya Oming. Kailang ang dami mo ng extension sa bahay mo, doble-doble ang bakod at gate. Wow mga kabayan, hanggang dito na aabot na si Kuya Oming ng ka-extension niya sa kalsada mga kabayan. Ang dami niya mga extension. Mukhang may kubo na naman dito. Bakit magkukubo po kayo ulit dito, Kuya Oming? Manok? Ah, wow! May balak pala siya mga kabayan na mag-alaga ng manok. Bakit may manok po kayo? Papasok po muna. Ay, open pala. Inaantay ko buksan ang mahiwagang pintuan ni Kuya Oming. Open pala. Pwedeng pumasok? O, tara. Wow! Alam niyo po, Kuya Oming, talagang ilang beses na po namin kayo ditong hinanap ng hinanap, pabalik-balik, no? Akala nga namin kung saan na po kayo napadpad. Ang buong akala din po namin ay umuwi na kayo sa lugar ng magulang nyo, no? Yun pala, nandito pa rin kayo. Pero mga kabayan, napansin ko lang po, di ba? Ito yung ginawa natin ng trapal. Ayan, ang trapal buhay pa. Itong mga kahoy ay marupok na, bumigay na sa loob. Ayan po mga kabayan, no? Oh, di ba? Bumigay na. Unahan ko na po kayo mga kabayan. Sabi ng caretaker dito, ayos lang, okay lang kung ganito lang ang itayo. Wag lang bahay, nasin bahay po talaga mga kabayan. Kasi nga, nakikisquat lang dito sa Kuya Oming. Unlike, pag ganito lang daw, ay madaling paalisin pag ayaw na ng may-ari, no? Madaling gibain pag ayaw na ng may-ari. Ngayon kasi, binigyan ng konsiderasyon na kahit papaano, oh, sige, ganyan lang. Hanggat, nandyan pa si Kuya Oming, no problem. Basta wag lang magpatayo ng bahay. Kaya ito po yung problema natin mga kabayan, no? Bote sana kung mayroong magbigay sa atin na kapirasong lupa na kahit man lang kasi laki ng CR na mapatayuan natin kahit papaano na medyo ayos-ayos na kubo, ay no problem po yon, no? Kailang nandito siya, no? At si Kuya Oming din po mga kabayan, gusto niya tahimik.
tahimik yung paligid, tahimik yung lugar. Ayaw niyang maraming kapitbahay, maingay. Kaya nga po, umalis siya doon sa tinitirahan niya dati mga kabayan. Kasi dati daw, may maayos naman daw siyang tirahan. Nakikitira doon sa kapatid niya, no? Pero talagang gumagawa si Kuya Oming ng sarili niyang ganito. No? Bahay-bahay kubo, gumagawa siya ng ganito. Kasi nga, gusto niya mapag-isa. Gusto niya, yung may freedom siya. Gusto niya, siguro, ayaw niya yung maingay. Ayaw niya yung sinisita siya. Ayaw niya yung mga... Basta, may mga taong gay mga kabayan. Hindi baling matulog ka dyan sa ganito. Basta... walang makikialam sa iyo. So, kaya nandito ngayon si Kuya Oming. Ang problema, ito nga, bumigay na yung itong mga kawi-kawi mga kabayan. Siyempre, nakatali lang yan sa straw. Marupok na. Yung iba nakaalambre. Tapos, pati yung marupok na talaga yung kahoy. Ayan. Kasi mga pulot-pulot lang din po niya yan. So, Kuya Oming, kumusta po kayo? Upo po kayo. Nasaan po yung mga upuan nyo? Opo po kayo dyan, opo po. Sige, okay lang, kayo ang opo dyan. Yan. Yan. Kumusta po kayo, Kuya Oming? Ha? Okay lang. Maitanong ko lang po sa inyo, saan po ba kayo galing? Po? Palakipak? Palakipak? Anong ginawa niyo po sa Palakipak? Kulungan, gumawa ng kulungan ng manok? Tapos nagbantay kayo ng mga manok doon? Kayo ng 3 buwan. 3 buwan? 3 buwan. Kaya pala hindi tayo magkatagpo. Kasi ilang beses po kami ditong pabalik-balik sa inyo. Araw, gabi, ulan, init. Sinisili po namin kayo kahit anong busy namin. Kahit ang area namin nasa Pampanga, no, bibihira lang kami dito sa Pangasinan, pero talagang kahit this oras na, dumadaan kami sa iyo dito. Mayroon pa nga pagkakataon na madaanan namin kayo dito madaling araw, sinusubukan namin kayong katukin, pero walang tao. Yun pala, hindi tayo magkatagpo kasi 3 months, nandoon kayo sa Manukan, nagbabantay kayo. Gumagawa ng bahay kubo ng ng manok. O tapos ngayon, Babalik ka doon. tapos na. Bawalan. Pinagbawalan? Babay manukan. Oh, pinagbawalan siguro yung manukan. Umulan. So hindi na kayo babalik doon. Dito naman kayo ulit. O, buti na lang nadatnan namin kayo, Kuya Oming, at pinagsabihan kayo na wag mo nang umalis dahil kami ay babalik dito, pupunta dito. O, kumusta naman ang naging trabaho mo doon sa Manukan? Kumita ka naman. Ha? Okay lang ang kita nyo doon. Nakakakain naman po kayo doon. Hindi naman po kayo nagugutuman. Nakakain kayo sa tamang oras. Tapos may sweldo pa po kayo. Ha? Sa bagay, yung katawan mo ay ganun pa rin. Mukhang tumaba nga po kayo eh. 'Di ba? Kumusta yung mga pananim? Kumusta yung mga pananim nyo diyan? Yung mga gulay natin wala na. Namatay na. Sa sobrang init ano? O, ngayon nagtanim ka na ng mga Ano yun? tawag nito mais. Tama? Bakit dyan nyo po tinanim sa loob ng bahay nyo? Lilipat ka doon. Ha? Lilipat ka doon. Ililipat nyo rin yan? Ililipat nyo po dyan? Pwede palang itanim yung mais tapos bunutin at itanim ulit, ganon? Bakit hindi mo nalang dinerecho dito sa labas? Baka mamatay, hindi kakayanin ng init. Diyan para nadidiligan nyo. Pag 2 dangkal na, pwedeng ilipat. Oh, so hindi na siya mamamatay pag ililipat nyo. So yung mga kabayan, gumagawa pa rin ng paraan si Kuya Oming. Ayun pa oh, meron pa doon. No, ayun oh. Tapos ayun, o ililipat daw niya kapag
2 dangkal na ililipat doon ni Kuya Uming. O, di ba Kuya Uming, sabi ko po sa inyo dito, baka makalimutan nyo, sunugin nyo yan, tapos nandito sa loob ng pamamahay nyo. Dapat ilabas nyo po yan mamaya ha. Kasi baka makalimutan nyo kasi. Mawala sa isip nyo, nagsiga kayo dyan, yun pala, nandito sa loob ng kubo nyo, madaling matupok yan. Madaling kainin ng apoy. O, kapiranggot na nga lang yung gamit nyo dyan sa loob, ay masusunog pa. Kasi kung hindi ito naiwanan mga kabayan ng 3 months or more pa, hindi lang siguro 3 months mga kabayan eh. No? More than. Kung hindi lang ito naiwanan niya, kahit papaano, hindi ito ganito na parang nasira na siya. Siyempre, kahit bahay mga kabayan, pag walang tao, nagtutuklapan yung mga tiles, no? Nagaangatan yung mga tiles, nasisira yung mga pintura, ganyan ang bahay pag pag nabakante na hindi natitirahan, nakukulob siya. Ganon din ito kasi hindi na asikaso. Unlike na nandito sa Kuya Uming dati, talagang walis siya ng walis, nagpapausok. Nung ngayon wala, halos kinain na siya ng mga ng mga bukbuk ng kahoy mga kabayan, no? Kumusta pala sa gabi? Sa bagay wala pang ulan, no? Siguro malamang mga kabayan pag umulan ay tutulo kasi yung ibang part ng trapal ay may mga butas-butas na, no? Ayan nakikita ko mga kabay, may mga butas-butas na. Hindi nyo pa naranasan dyan nung umuwi kayo na inulan kayo dito? Ha? Inulan kayo o hindi pa? Hindi pa. O malalaman natin yan Kuya Uming sa pagsapit ng tag-ulan talagang merong part dyan na tutulo, no? Diyos ko, paano kaya ito mga kabayan? Anong gagawin natin dito? Kasi nakausap na namin yung caretaker dito mga kabayan eh. Talagang pinarangka na tayo na hindi tayo pwedeng maglagay ng temporary na kubo. Ganito lang, ganyan pwede, no? Kaya yung mga gamit natin, yun lang. Dahil ang gamit ay madali namang bitbitin kung palayasin, kumbaga. No, ayan. Buti nga hindi naganda wala-wala yung mga kaldero natin. Oh, 'di ba? Pati yung kalan kahit naiwan niya ng ilang buwan dito ay hindi nawala, pati yung mga lagay ng tubig, no? Yung mga kutsara, yun nga lang. Meron nga nakapagsabi sa atin mga kabayan, isa sa mga solid viewers natin na nakita daw niya si Kuya Uming sa Cebu. Sabi ko naman, si Kuya Uming ay taga Laguna. Tama? Saan yun? Hindi, yung nanay niyo po, saan nakatira? Manila? Oh. Kasi si Kuya Uming ay sa Manila talaga siya noon, kasama ang kayang mga magulang. Kailang, napadpad siya dito rin nakatira, isa sa mga kapatid niya. Ngayon, may nakapag-comment po kasi isa sa mga solid viewers natin na si Kuya Uming ay nakita doon niya sa Cebu. No, kaya nagulat din ako nung nakaraang araw lang or linggo, nung nakaraang linggo nag-message sa atin. Sabi niya, Madam Lori, kaya pala wala dyan si Kuya Uming kasi nandito pala sa Cebu nakita ko kamukha ni Kuya Uming. So sabi ko, naku, paano makakapunta si Kuya Uming ng Cebu? Kaya pala hindi natin nakikita. Kung totoo yun, baka merong nagdala sa kanya doon, nakakilala niya o dinala doon sa Cebu. Baka nga, no, binitbit sa Cebu kasi doon yung amo niya. Ngayon, sabi ko, pero feeling ko mahirapan na si Kuya Uming pupunta ng Cebu, mag-travel kasi walang ID, no? Walang identification. Kahit sa barko ngayon ay mahigpit na. Hinahanapan ka ng ID, nasa katunayan ikaw yun, no? And then lalo na sa eroplano. Kaya nagdadalawang isip din ako, sabi ko parang hindi ata. So, nag-decide kagabi, kahit this oras na, sabi ko, o sige, daanan mo nga, feeling ko nandyan siya. So nandito nga ngayon si Kuya Uming. Kaya yung nag-comment o yung ating solid viewers, hindi po wala po dyan sa Cebu, nandito ngayon si Kuya Uming. Bago kami babalik bukas ng Pampanga mga kabayan, at least yung aming kutob na baka umuwi na, nandyan na, ay eto nga, no? Buti lang nakinig tayo sa kutob natin kagabi mga kabayan na nandito si Kuya Uming. O kumusta, nag-almusal na po kayo ngayon? Anong kinain niyo pong almusal ngayon? Kanina?
O ba, meron kang mga tsokolate ah. Ha? Sino nagbigay? Dito po. O di ba ganyan mga kabayan? Ayan o. Kaya kahit hindi kami makapunta halimbawa kay Kuya Uming, no? Kahit papaano kasi nga nabanggit ko nga na si Kuya Uming may mga kakilala, may tumatawag sa kanya magpapalinis ng ganito, no? Magpapadamo, magpapawalis, binibigyan siya ng mga damit, pagkain o inaabutan ng pera. Ngayon, ayan, nadat na natin. May mga tsokolate, ayan oh, may mga tsokolate po mga kabayan. Cheese. Ito, ayan oh. No, at mga shampoo pa po mga kabayan. Oh. May mga shampoo at iba pa. Yan ay binibigay sa kanya. Inaabutan siya. No? Yun nga lang, itanong natin kung may bigas ka pa ba? Ito. Ha? Ubos na yung bigas nyo. Kailan lang naubos? Ha? Nandito lang. Ano? Nandito lang. Isang linggo na wala kayong bigas? Ibig sabihin, kailan lang kayo nandito? Kararating niya. Tumas niya. 2 months and a half dito? Wala. Kararating niya. Kakarating niya lang daw. Ah, so mga ilang araw pa lang kayo dito. O, di ba mga kabayan, hindi natin sukat akalain na magkatagpo talaga. Kauwi lang, ilang araw lang siya dito mga kabayan, kaya pala hindi pa ganun kalinis. Kasi nung nakaraan dito mga kabayan, akala mo ganun kakapal. No, ganun kakapal. Kaya marami siyang ipon ditong basura, pati dito sa gilid ng bahay niya. Kasi niwalis na yan unti-unti. Ayun pa, oh, meron pa nagpaiwan dyan, no. Ayan. So, ilayo nyo po yan, Kuya Uming, ha? Pati yung paligid ng bahay nyo, ilayo. Baka mamaya kasi may magsunog dyan, may magsigad dyan, madama yung bahay kubo mo. Saan ka na naman titira? Paano yung mga gamit mo? Puro to light materials. Ang bilis kainin ng apoy. Itulak nyo po yung mga layang dahon doon, ha? Kuya Uming, pati ito, paki-alis mo, ha? Wag ka dito, maglalagay ng ganyan. Baka kasi makalimutan mo. Ha, lagi ko po sinasabi sa inyo. Paano kung matulog kayo dyan? Kinain na ng apoy. O paano yon? Masusunog kayo? Wag naman sana. Okay, sige. May mga dala kami, Kuya Uming. Bubukay. Tumubo? Oh. Pero alisin nyo po dyan, ha? May dala kami, Kuya Uming. Pati tubig, may dala na rin kami. Dito yung anak mo. So ayan, Kuya Uming, nandito na naman yung bunso mong anak. May dala-dalang pagkain mo. Ayan, may bigas na. O may grocery ka pa. At nagdala na rin ako ng kanin, nagdala na rin ako ng ulam mo para hindi na tayo magluluto, para kakain ka na lang. O anong dala? Yes, may lechon manok, Kuya Uming. May bigas, may grocery, at meron pang mga kape dyan, etc. Assorted na. And then, para sigurado, makakain ka kaagad, meron ka ng kanin. Okay, sige, kain ka muna, Kuya Uming. Kain ka muna bago tayo kwentuhan ulit. Kain po muna kayo. May dala na rin tayong tubig. Kasi baka mamaya, sabi ko, pagdating namin dito, walang tubig. Wala kayong tubig? Meron? Meron naman daw. Okay lang, nagdala kami ng tubig na inumin. Mineral para isaling namin dito kasi may mga gamit naman sa mga kabayan para meron siyang iinumin. Kasi malayo ang igiban ni Kuya Uming nandoon. Sa malayo, ang init-init. Kaya ayan. Okay, sige. Kain po muna kayo, Kuya Uming. Ayan. Sa wakas, nagkita din kami. Maraming mga nagtatanong kung kumusta na si Kuya Uming. No, maraming nagmi-message sa atin na dalawin si Kuya Uming. So, ayan, sinubukan po namin mga kabayan. Kaya pala, hindi natin siya nakita dahil ilang buwan pala nandoon sa Manukan. Siguro nagbantay o gumagawa. Sige, okay lang po. Sige, okay lang po. Kain po kayo dyan. No. Kaya matagal na wala dito sa kanyang bahay. Kuha kayo ng ulam tapos upo po kayo dito, Kuya Uming, oh.
Sa inupuan nyo. Wala po si Tomoto. Hindi natin ko. Sige, dagdagan nyo po. Damihan nyo po yung kanin nyo at saka ulam. Kasi tanghali na rin. O, yan. Opo kayo dyan. Yan. O, ayan. Sige, o kain lang kayo. Sige, okay lang, Kuya Oming. So, sa lahat ng mga nagtanong, kumusta si Kuya Oming, ayan na ngayon. Nandito na at nagkita na kami. Oh. Hindi ako nagkamali mga kabay. Nasabi ko, wala si Kuya Oming dyan. Malamang, mayroong kakilala niya na kumuha sa kanya na mayroong pinapagawa. O hindi nga ako nagkamali. Ilang araw pa lang siya dito, sabi ni Kuya Oming. Wala pa daw isang linggo na nandito siya umuwi sa kanyang bahay. Kasi, unti-unti niwawalisan na niya eh. Ayan o, tinatabi na niya mga kabayan. Dahil nung nakaraan, ang kapal-kapal ng mga dahong laya dito sa loob ng pamamahay niya. Ngayon na itulak niya doon sa ilabas. Ayun po, halata naman na bagong walis at yung mga nakuha niya dito, mga natanggal ng mga dahong laya ng mangga mga kabayan. Ayun no. Ipaano ko sa kanya, ipatulak ko banda doon. Baka mamaya may magsunog dyan. No? Gagapang yung apoy dito. Ay Diyos ko, kawawa naman siya dyan na natutulog. Sa katunayan nga po mga kabayan, no, gumawa siya ng mga kulong-kulong ng mga manok. Kasi sabi niya, lalagyan ng manok. Kaya gumawa siya. Ayan, oh, ang haba pa naman ng gawa niya. So ayan po mga kabayan, tapos na po kumain si Kuya Oming. Inom po kayo ng tubig, Kuya. Inom po kayo, tapos maghugas kayo ng kamay nyo. May tubig po kayo? Ha? O inom po kayo ng tubig. Kuya, tayo kayo, dyan kayo. Gunita yung cellphone tayo. Kuya, konti nyo kayo. So yun po yung tubig namin na dala mga kabayan na inumin, na mineral para kay Kuya Oming. Baka kasi sabi ko wala na naman siyang tubig para meron siyang gagamitin. Oh. Sige, dagdagan niyo po Kuya Oming tubig. Kasi napakainit, huwag niyong kalimutan ha. Inom kayo ng inom ng tubig Kuya ha. Lalo na pag nagtatrabaho ka o nagdadamo ka dyan, uminom ka ng maraming tubig. Sobrang init ngayon. Kaya mo sa konti. So, huwag mong kalimutan, itabi nyo po yung bigas nyo. Baka dalawin kayo ng mga asot pusa. Itabi nyo po, iakyat nyo po dyan sa lamesa, oh. Pati yung mga grocery nyo. Or ilagay nyo sa balde. Nasaan po yung ilagay nyo po? Walang basa, baka basa ha. Oh, yan. Kung ulanin, o kung hindi mababasa, yan. Yung grocery nyo po, pati grocery nyo, ilagay nyo po dyan.
Ayan pa sa green yan. Yan. Para secure. O, meron na kayong pagkain ha. May bigas na kayo. O, takpan nyo po ng maigi. Daganan nyo ng ano, yung biskwit, lagay ng biskwit, daganan nyo. Yan ko, may patang mo yan. Yan. Anong laman po niyan? Ano po yan? Mga abubot? Ah, yung ano, yung pang-exercise. May ganyan ako din eh. Ginagamit ba? Pang-exercise yan sa paa. Sandbag. Ginagamit na pa. Balik mo. Exercise pala si Kuya Uming, may sandbag. Sa paa yan eh, ginagamit ko rin dati yan. Kasi nangangala yung paa ko. O, dagan nyo dyan sa bigas at grocery nyo. Okay, sige, pahinga mo na konti ha. Pahinga mo na konti at walisan mo yung palibot mo. Ilayo mo konti yung ano, yung mga tawag nito, mga daong laya kasi nakakatakot. May nagsusunog dyan banda o mamaya gumapang dyan kung di nasunog ka na dyan. Pahinga muna saglit. So ayan po mga kabayan. Nakapahinga na si Kuya Uming kasi kumain nga po mga kabayan. So ngayon ay tinanggal na niya yung mga damo dyan. No, delikado kasi mga kabayan, kaya pinatanggal ko, ilabas niya dito. Ilayo niya dyan. May isang bunga pa. Or yan. So ayan po mga kabayan, nahakot na po ni Kuya Uming dito sa loob. No, at ngayon ay niwawalisan niya yung gilid ng bahay niya. Ilayo, itulak doon para just in case na may magsunog dyan, hindi aabutin yung kanyang kubo kasi delikado nga po mga kabayan. Kaya pinapawalis po natin. Napudpud na kasi yung mga walis dito mga kabay na binili namin sa kanya. Ang iiksi na. Ayan no, dati mahaba yan, makakapal yan. Ngayon wala na, siyempre sa tagal. Ibili na lang ako ulit.
So ayan po mga kabayan, no? Nakita na po natin mulit at nakausap na natin, napasyalan na po natin si Kuya Oming mga kabayan. Ulitin ko po, wala pa daw isang linggo na nakauwi dito sa kanyang bahay kubo kasi nanatili daw siya doon sa trabaho niya sa sa Manukan mga kabayan. Ngayon umuwi siya dito kasi tapos na daw po yung kanyang trabaho ng ilang buwan. So ngayon Kuya Oming, ito pambili-bili nyo po ng kung ano ang baka mamaya mawalan ka ng posporo, lighter, mag-yusi kunti-kunti lang ha. Isang beses, isang araw, isang beses lang. Ha, Kuya Oming? Huwag na kayong lalayo ulit, ha? Ngayon, wala kayong pupuntahan na malayo? Tapos na? Dito na lang? Pwede ka magtrabaho dito lang. Pero sa gabi, dito kayo uwi. Para just in case na hanapin namin kayo, or madaanan namin kayo dito, nandito lang may tao. Ha? Huwag kayong kung saan-saan naman pupunta. Unless lang kung may trabaho talagang tatawag sa'yo, okay lang yon. Ha, pero uuwi kayo dito sa bahay. Okay, sige, dito na kami. Huwag kayong magsunog sa mga dahon na niwalis nyo, ha? Kasi sobrang init, ha? Tapos, mayroon doong kapiraso, tapusin nyo. Ha? Okay, sige, bye-bye. Dito na kami. So, ayan po mga kabayan. Balikan na lang po natin si Kuya Oming. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.